Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Tapos ay purihin si Kristo, aking manunubos. Tunay na di nagbabago ang pag-ibig ni Kristo, lalong tumitibay at naging dalisan ang kanyang pagmamahal. Bawat ngayon at bayan sa lupa'y banal ay dinala ni Kristo ng aral ng mahal. Ang mga sakit at dusa ay kanya nilunasan at kinukop ang taong sa salay na ligaw. Tunay na nagbabago ang pag-ibig ni Kristo, lalong tumitibay at laging dalisan ang kanyang pagmamahal. Dakila niyang pag-ibig ang tanging dahilan, tayong makasalanan sinabog na tunay. At kapag ang kanyang sinabi
pag-ibig ni Kristo, lalong tumitibay at naging dalisan ang kanyang pagmamahal. Unang Kronika 22, 17-19. Iniutos ni David sa lahat ng pinuno ng Israel na tulungan si Solomon na kanyang anak na sinasabi, "Hindi ba't ang Panginoon ninyong Diyos ay sumasa inyo? Hindi ba't binigyan niya kayo ng kapahingahan sa lahat ng dako? Sapagkat kanyang ibinigay sa aking kamay ang mga naninirahan sa lupain, at ang lupain ay napasuko sa harap ng Panginoon at sa harap ng kanyang bayan. Ngayoy inyong ilagak ang inyong puso at pag-iisip upang hanapin ang Panginoon ninyong Diyos. Umayo kayo at itayo ninyo ang santuaryo ng Panginoong Diyos upang ang kaba ng tipan ng Panginoon at ang mga banal na kagamitan ng Diyos ay madala sa loob ng bahay na itatayo sa pangalan ng Panginoon. Papanahanin sa puso at isip ang Diyos." Sinabi ng Diyos, "Natagpuan ko si David na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, nagagawa ng buong kalooban ko. Kaya't mula sa binhi ni David ay ibinigay ng Diyos ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Si David ay nagtagumpay dahil sa kanyang pananampalataya. Sinabi niya sa mga pinamumunuan niya, "Inyong ilagak ang inyong puso at pag-iisip upang hanapin ang Panginoon ninyong Diyos." Kapag ginawa natin ito, pupunuin ng Diyos ang ating puso at pag-iisip ng kanyang salita. Ang salita ang lilikha sa atin ng pananampalataya na nagbibigay ng tagumpay. Awit 119, 11-14. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Purihin ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin. Ipinahahayag ng mga labi ko ang lahat ng mga batas ng bibig mo. Ako'y nagagalak sa daan ng iyong mga patutuo, gaya ng lahat ng kayamanan. Ingatan sa puso ang salita ng Diyos. Ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ang Panginoong Hesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Siya ay nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. Sa kanya ay walang kasalanan. Ang sinumang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Ang paraan ng pananatili kay Jesus ay pananampalataya na bunga ng pakikinig ng kanyang salita. Kung iingatan natin sa ating puso ang kanyang salita, tayo ay mananatili sa kanya at siya sa atin. Tayo ay iingatan niya upang hindi magkasala. Unang Juan 5, 1-5. Ang sinumang sumasampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa magulang ay umiibig din naman sa anak. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan, at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos? Pananampalatayang dumadaig sa sanlibutan.
Ang pag-ibig sa Diyos ay pagtupad ng kanyang utos. At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Ito ay hindi dahil sa ating sarili, kundi kay Jesus na ating sinasampalatayaan. Sinabi niya, sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Marcos 20-24. At dinala nila ang batang lalaki sa kanya. Nang makita siya ng Espiritu, agad nitong pinangisay ang bata at siya'y nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama, gaano katagal lang nangyayari ito sa kanya? Sinabi niya, mula pa sa pagkabata. Madalas na siya'y inihahagis nito sa apoy at sa tubig upang siya'y puksain. Ngunit kung mayroong kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung mayroong kang bagay na magagawa, ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Sa Diyos na ating sinasampalatayaan, ang lahat ng mga bagay ay maaaring mangyari. Ang lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa Kanya na nananampalataya. Paano magkakaroon ng pananampalataya? Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig ng Diyos na ilagak ang Kanyang salita sa ating puso. Ang salita ang lilikha ng pananampalataya na ang gawa ay pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagtupad ng Kanyang mga utos. Manalig sa salita. Pakinggan, unawain at ilagak natin ang salita ng Diyos sa ating puso. Ito ay magbubunga ng pananampalataya na kalugod-lugod sa Diyos dahil ito ang pananampalataya na nasa Kanyang puso. Kapag isinabibig at isinagawa natin ang pananampalatayang ito, ang Diyos ang gagawa ng Kanyang mga makapangyarihang gawa. Mapangyayari niya ang lahat ng bagay para sa atin dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain.
Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.